Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo for politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula na naman kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na grabe, nagulat ako kay Sandro. Sobrang tintin ito. So yan yung panonoorin natin ngayon, men. So bago natin simulan, sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So I think makikita natin dito yung pinagkaiba ni Sandro Marcos, ni Kong Sandro Marcos at ni Kong Pulong Duterte. So ano pala to? Mga anak to ng presidente at dating presidente. Ano? So tingnan natin. So, malay natin, baka wala talaga sa kalengkingan, di ba? So, again, sa iyong araw, supportahan nyo yan. So, bago natin simulan, ulit, kabaliktad-baliktad na ulit. So, again, ang pamagat ng video nito, grabe, nagulat ako kay Sandro. Sobrang tindi nito. So, sa iyong araw, Filipino IC, like, comment, share, subscribe, start. Ang bagitong congressman na si Sandro Marcos. Start zero dapat. Ang bagitong congressman na si Sandro Marcos nilampaso si Congressman Pulong Duterte. Grabe, sobrang galing at talino ni Sandro Marcos. Tinalo pa ang mas matatandang mga congressman katulad ni Pulong Duterte. Halika at itong pag-usapan mga kaibigan. Parang mas disente pa nga si Sandro Marcos kaysa kay BP Sara kung manalita eh. Naiproklama na rin ang ilang nanalo sa mga lokal na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa. Wagi ulit sa pwesto sa Ilocos Norte 1st District si Congressman Sandro Marcos. Bagitong congressman pa lang pero tinalo na ang isang veterano. Isang nakakagulat na revelasyon sa Kongreso. May isang baguhan pero hindi mo akalain mas maraming batas na ipasa. Mas mataas ang posisyon at mas mataas pa ang rating ng taong bayan. Pero teka, ang ni Sandro Marcos is manang-mana siya sa nanay niya, no? Kamukha sila ni F. Elisa Marcos. Sino ba itong bagitong to? Hindi sa ordinaryong U5 kasi bagito nga pero parang trumabaho ng isang dekada sa Kongreso. Hintayin mo lang, di mo namamalayan, matatapos mo ito at pati ikaw mapapahanga rin. Sino ang tinutukoy natin? Walang iba kundi si Congressman Sandro Marcos, anak ng Presidente Bongbong Marcos, ang apo ng dating Presidenteng Ferdinand Marcos Sr. Pero teka, hindi ito tungkol sa pagiging anak ng Pangulo. Ito ay tungkol sa kanyang sariling gawa. Grabe ito kapag naging presidente si Sandro Marcos sa future. Wala na, nasa generation o parang third generation nila or nasa dugo na talaga nila yung pagiging presidente. 'Di ba? From FEM, tapos BBM, tapos Sandro. If ever lang. So, grabing history yun. Or may nakagawa na ba nun? I think sa mga Marcoses pa lang. If ever, 'di ba? Kaya si Gloria, ganun din, 'di ba? Yung tatay niya, tapos si Gloria. Pero yung anak niya, I think hindi naman tumakbong presidente. So, hanggang doon na lang yon. Habang si Representative Paolo Pulong Duterte ay matagal na sa Kongreso, hindi maikakaila na ang ilan sa ating mga kababayan ay kinukumpara ang performance ni Pulong at ni Sandro Marcos. Si Sandro Marcos kasi bagito pa lang pero mas marami ng batas ang kanyang naiakda. Ilang batas kamo? 240 author bills at 75 co-author bills. Grabe 240 par. Grabe, parang dinaig pa nito si si Lito Lapid Panis. Ibig sabihin, 315 panukalang batas sa isang termino pa lang. Samantalang si Pulong Duterte, halos 60 lang sa buong 19 Congress. Nakakagulat diba? Pero teka, hindi lang yan. Hindi lang siya basta aktibo. Siya pa ang Senior Deputy Majority Leader. Yes, tama ang basa mo. Ang bagitong si Sandro, nasa isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa Kamara. Bakit importante yan? Dahil ang Senior Deputy Majority Leader ang tumutulak ng legislative agenda ng Kongreso. Therefore, hindi lang siya dumadalo, siya mismo ang nagpapagalaw ng galaw sa loob. At may bonus pa,
Member siya ng House Committee on Rules. Para sa mga hindi familiar, ito ang committee na nagpapasya kung anong batas ang unahin at kailan ito pag-uusapan. Pwesto ng mga haligi ng Kongreso, pero nakuha ng isang baguhan. Bakit siya? Yun. Siyempre, Actually, wala naman talaga yan sa well, big deal, 'di ba? Sobrang big deal kapag kabaguhan pala kasi syempre kapag kabaguhan ka, nasa sa iyo yung mata ng tao eh. 'Di ba? Especially, ba't nanalo to? Questionable yung pagkapanalo. Tapos ngayon, yun nga, dapat gawin mo, magpapakitang gilas ka dapat. 'Di ba? Para mabago yung impression ng tao sa iyo. Para next election, smooth na lang. Like for example, si Sandro Marcos, nung time ng tumakbo siyang congressman, parang baguhan pa lang siya. Pero ngayon, since may napatunayan na siya, nung nag-re-elect siya, nanalo na siya. 'Di ba? So, dapat ganyan. Yung iba kasi parang sumasabit lang sila sa pangalan eh. Tapos yung iba, sumasabit lang sa kasikatan. 'Di ba? Porket sikat, tumatakbong senador. Yun, talo. Buti nga. hindi pinalampas ng publiko. Sa isang survey ng RPMD, Representative Sandro Marcos ay may 95.8% performance rating. Tinalo niya maging ang mga veteranong kinatawan, kasama na si Pulong Duterte. Pero teka, hindi ba't si Pulong ay anak din ng dating Pangulo? Hindi ba't matagal na siyang naninilbihan sa Davao at may malawak na karanasan? Pero sa mata ng taong bayan, mas mahusay, mas mabilis at mas epektibo ang batang Marcos. Nakakabigla ba? Oo, dahil sa Kongreso ngayon, hindi lang pangalan ang labanan. Galing, galaw at gawa ang pinapansin. At si Sandro Marcos, bagito sa papel, pero leader na sa gawa. Kaya kung dati ay iniisip mong wala yan, anak lang yan ng presidente, ngayon napapaisip ka, teka, siya nga talaga ang bagong mukha ng modernong pamumuno sa Kongreso. At oo, tinalo niya pati si Pulong Duterte, hindi sa apelyido, kundi sa tunay na performance. Diba? Have mercy. Pinanis sa performance. At purihin ang ating Panginoong Diyos. Unang Timoteo 4 verse 12. Huwag hamakin ni numan ang iyong kabataan, kundi maging halimbawa ka ng mga mananampalataya sa salita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kalinisan. Si Sandro Marcos ay isang bagito kaibigan, pero pinatunayan niyang hindi hadlang ang edad sa pagiging mahusay, masipag at matalino sa paglilingkod. Ngunit bilang mga Kristiyano, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lang sa dami ng batas o taas ng posisyon, kundi kung paano ang ating buhay ay nagsisilbing liwanag ni Kristo. Tama. On point. Hindi pangalan, hindi kapangyarihan. Ang tunay na lider ay ang may puso ng paglilingkod tulad ng ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus mismo ay nagsimula ring walang titulo sa mundo. Anak ng karpintero, walang posisyon. Hinamak-hamak nga lang eh. 'Di ba? Si Jesus nung time niya, hindi pinaniwalaan. Ginudge, hinusgahan. Sa Ganon. gobyerno. Pero siya ang pinakamakapangyarihang lider na naglingkod sa kasaysayan ng mundo ng may kababaang loob, pag-ibig at sakripisyo. Therefore, kung paanong ginagamit ni Sandro ang kanyang plataforma upang gumawa ng mabuti, tayo rin kaibigan ay tinatawag ng ating Panginoon Kristo na gamitin ang anumang mayroon tayo, edad man, kakayahan o maliit na oportunidad para ipahayag ang kanyang kabutihan sa ating salita, sa ating pag-uugali at sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ipakita natin kaibigan ang ating Panginoon Jesus sa mundo. Yun. Ang ating Panginoon Diyos at tayo So, yun lang naman mga kanoysi. So, kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun yun pala yung malaking pagkakaiba ni Kong Sandro Marcos at ni Kong Pulong Duterte. So, alam naman natin na parehong anak yan ng mga presidente ng Pilipinas. Isang dati at isang present president ng Pilipinas, diba? And syempre, sila din yung dalawang family ngayon na sobrang init. And then, yan nga, kasi syempre men, di din naman natin
or hindi naman din natin mawawala sa, hindi din naman mawawala sa isipan natin na itong mga taong to, itong mga anak na to ng mga presidente, possible tatakbong presidente din to sa inaarap. 'Di ba? Like for example, si Pulong Duterte, malay natin, or baka nga si Baste yung tatakbo. Di natin alam. 'Di ba? Kasi si BP Sara parang tinatansya nila yan sa 2028. Kung hindi ma-impeach yan, kung ma-impeach yan, wala na. Second option sila, Baste Duterte or Pulong Duterte. 'Di ba? Or si Bongo. I don't know. So, kita nyo naman yun para, 'di ba? Na si Sandro kasi mas focus kasi siya 'di ba? Tapos yun nga sa hinaba-haba ba naman ng panahon na sobrang bad ng image ng mga Marcoses, 'di ba? Need nilang ipakita sa tao talaga na mali yung paniniwala or pinaniniwalaan nila, 'di ba? Na kasamaan ng mga Marcos. So ayun, pinatunayan ng ama, pinatunayan din ng anak, 'di ba? Sobrang ginalingan nila sa trabaho nila. Unlike yung iba, 'di ba? Naggumagala na nga sa bar, nang hihidbat pa. So, mahirap yan. Napaka, talaga, lucky ng, nila. Tapos yung sa kabila, puro violente, puro pagmumura. Dito naman sa side ng mga Marcos, pakumbaba, 'di ba? Tapos gawa. 'Di ba? So, wala. Kayo na lang bahalang humusga kung kanino ba talaga kayo dapat or sumuporta, something like that. 'Di ba? So, yun. Again, kayo ano masasabi nyo dito sino yung mas better para sa inyo? Si Kong Sandro Marcos ba or si Kong Pulong Duterte? Comment down below. Option. Pag-usapan natin yan sa comment section. Grabe, si Kong Pulong Duterte nang headbutt siya sa bar pero nanalo pa rin. Iba talaga yung power ng mga Duterte. Ewan ko kung paano sila nagbe-base ng iboboto nila. Anyways, hanggang dito na lang muna. Sa yung araw, Filipinoids, like, comment, share, subscribe. Filipinoids is out.